Pinikit niya ang kanyang mga mata. Nahihirapan na siyang huminga. Why do you need to kill him? Wala siyang kinalaman dito. Don't worry, susunod ka sa kanya. Tumawa ang ama ni Xavier. He pulled the trigger on me. Pero mabilis si Javier sa pagharang ng kanyang katawan. Oh my God, Xavier! Gumapang ako palapit sa kanya. Xavier! Isabella, mahal na mahal kita. I'm sorry for everything. I'm sorry. Help is on the way. Stay alive. Stop talking. Kailangan mong mabuhay. Kailangan mong mabuhay. Mamatay din naman ako ha. Sambit niya. Paitaning ng buhay ko ha. Sorry for being selfish. But recently, I've been, namalipit siya sa sakit. Napansin ko si Ethan na habol na rin ang kanyang hininga. Ethan, you need to hold on. Sigaw ko na nangingisay ng katawan niya. Gumapang ako palapit sa kanya. Natataranta ko at natatakot habang nakikita ko siya nag-aagaw ng buhay. Ethan, everything was in a slow-mo. Bigla ding naging malabo ang aking paningin. Ang ingay mula sa mga taong nagtatalo ay nakakabingi. At nang mapatingin ako sa ina ni Xavier, may hawak na rin itong baril. Nakatutok sa akin. And then I hear some gunshots all over the place. I passed out. But before I totally lost my consciousness, I knew that help has arrived. Where am I? Tanong ko nang mamulatan ko si Lola na alalang-alala ang mukha habang nakatunghay sa akin. Nasa ospital ka, Iha. How are you feeling? Napakurap ako at ilang sandali na napaisip. Napagbalikwas ako nang maalala ko ang nangyari. Si Ethan, Lola, si Xavier. Natatakot at natataranta kong tanong. Muli ako nakaramdam ng matinding takot dahil nabarilan dalawa kanina. Iha, calm down. Mahiga ka muna. No, Lola. I need to see Ethan and Xavier. Nasaan sila? Nandito ba sila sa ospital? Nagkatinginan sina Lolo at Lola. Nang wala akong makuha ang sagot, agad akong bumaba ng kama at lumabas ng hospital room. Kailangan ko makita sina Xavier at Ethan. Nasa panganib ang buhay nila. Nabaril sila. And Ethan, oh my God. Nanghihina ako kaya bahagya akong huminto sa paglalakad. Luminga din ako sa buong paligid. Nagbabaka sakaling makita ko ang dalawa. Isabella. Hinawakan ni Lola ang aking kamay. Umiiyak na rin ito. Lola, nasan po sila? Desperada kong tanong. Kailangan ko silang makita. Kailangan kong makasigurado na ligtas sila. Naayos lang sila. Nasa morgue na. Nanlaki ang aking mga mata. Tila nabingi din ako sa sinabi ni Lola. Napasigaw ako ng tuluyang pumasok sa aking utak ang sinabi ni Lola. Nasa morgue? Oh no! Umiiling ako at napahagulhol na ng tuluyan. Napaupo ako sa sahig dahil tuluyan ang bumigay ang aking mga tuhod. Hindi ito totoo. Hindi totoo. Nananaginip lang ako, hindi ba? Paniginip lang to. Hinawakan ni Lola ang aking magkabilang pisngi. Pinipilit akong kumalma. Kaso paano ako kakalma sa balitang ayoko marinig? I'm sorry, Iha. Ayon sa mga pulis at doktor, dead on arrival. Si Ethan, Lola. Patay na si Ethan. Hindi, Iha. Si Xavier. Wala na si Xavier. Ilang sandali ako napatulala. Hindi alam kung paano tatayo at kung saan ako pupunta. Hindi alam kung saan magsisimula. Si Ethan, kritikal, nasa operating room. When I heard what Lola said next, napatayo ako at nagmamadaling hinanap ang operating room dito sa ospital. Diyos ko, buhayin mo po si Ethan. He doesn't deserve to die. Hindi siya pwedeng mamatay dahil sa akin. Wala siyang kasalanan. Nadamay lang siya dito. Bumagal ang paglalakad ko na matanaw ko ang mami at daddy ni Ethan. Kasama rin nila sa labas ng operating room ang mga kaibigan ni Ethan. Umiiyak si tita habang yakap ng kanyang asawa. Kumusta siya? Tanong ko kay Craig. Namumula ang kanyang mga mata na nakatingin sa akin. Tinuro lang niya ang nakasaradong pintuan. Tita, tawag ko sa ina ni Ethan at akmang lalapit ako nang balingan niya ako ng tingin. Seryoso na tingin na unti-unting naging mabagsik. Dinuro niya ako kaya natulos ako sa aking kinatatayuan. Anong ginagawa mo dito? Seryoso at may galit yung tanong sa akin. Hinawakan naman siya ng kanyang asawa at binulungan pero umiling-iling ito. You are not welcome here. Umalis ka dito. Pagtataboy niya sa akin ay kinadurog ng aking puso.
Tita, anas ko. Naghanap ako ng salitang pwedeng makapagpakalma sa kanya, pero tingin ko, hindi ito makakatulong lalo pat ramdam ko ang galit niya sa akin. Pero sinubukan ko pa ring magpaliwanag, kaso muli niya akong pinutol. I don't want you here. I don't want to see your face. I don't want to see you ever again. Napahigpi ako nang marinig ko ang matalas niyang mga salita. Gusto ko lang po makibalita sa kalagayan ni Ethan. Para saan? Para saan pa? Umalis ka na rito nang dahil sa'yo nahalagay ang buhay niya sa alanganin. Nag-aagaw buhay siya. Umalis ka na rito dahil mas lalo mo lang pinapambigatan lahat. Hindi ko alam kung ano nakita niya sa'yo dahil hinahabol-habol ka niya. Kung alam ko lang na magkakaganito, sana hindi ko siya kinonsinte. Nanginginig ang kanyang boses. Ramdam na ramdam ko matinding puot sa bawat salita na binabato niya sa akin. Umalis ka na! Tinanguan ako ng ama ni Ethan. Pinapaalis na rin ako. Nilapitan ako ni Craig. Hinawakan niya ang aking magkabilang balikat. Umalis ka na lang, Iza. Pakiusap niya. Okay, pasensya na. Naiiyak kong sambit bago ako tumalikod. Nasaktan ako sa pagtataboy nila sa akin. Hindi ko naman ginusto na mapahamak si Ethan dahil sa akin. Mas gusto ko pa nga na ako na lang ang mapahamak imbes na siya. Isa, nahahabag na tawag sa akin ni Lola. Niyakap niya ako na mahigpit. Pero walang yakap ang kaya magpagaan ng nararamdaman ko ngayon. Bakit kailangang mapahamak si Ethan? At bakit kailangang mamatay si Javier? Nagpunta ako sa chapel ng ospital para magdasal. Inaaya na akong umuwi ni na Lola pero hindi ko kayang umuwi at magpahinga. Habang alam ko na nandito sa ospital si Ethan at nag-aagaw buhay. Diyos ko, nagpapasalamat po ako sa buhay na ibinigay mo sa akin. Wala na akong mahihiling pa para sa sarili ko na lahat po ibinigay mo na. Ang tanging hiling ko na lang po ngayon ay ang iligtas mo si Ethan sa kapahamakan. Hindi ko po alam kung anong mangyayari sa akin kapag pati siya nawala pa. I would probably live in guilt for the rest of my life if Ethan will die too. Inabot ako ng ilang oras sa chapel. Ayaw ko pa talagang umuwi kaso alam kong hindi pa nagpapahinga sina lolo at lola. Umuwi kami sa bahay. Hinintay ko silang makatulog bago ako muling lumabas. Pinuntahan ko si Xavier sa morgue. Ang kanyang mga tiyuhin at pinsan ang nag-aayos ng kanyang mga labi. Gusto namin humingi na sorry sa nangyari sa iyo at kay Ethan. Hingi ng paumanhin ng asawa ng kanyang tiyuhin. Madami silang mga sinabi sa akin. Nabanggitin nila ang kalagayan ni Xavier na may malubha itong sakit at nagdadalawang isip siya sa pagpapakasal sa akin dahil mas lalo lang daw ako masasaktan. Kaso, iniipit daw siya ng kanyang mga magulang. Kinokonsensya siya sa kumpanya na pabagsak na maiiwan kapag namatay siya. They pressured Xavier to propose to me. Mahal ka ni Xavier. Ang gusto niya ay maging masaya ka. Hindi ako nagpunta sa lamay ni Xavier. Hindi ako pinayagan ni na Lola. Pero pumayag sila na magpunta sa kanyang libing. Si Ethan naman ay nasa ICU. Nakoma siya. Si Marco nagbalita sa akin. Dumating na siya ilang araw na nakaraan. I'm sorry, I wasn't there. Niyakap niya ako. Gusto ko siya makita, Marco. Pakiusap ko sa kanya. Sinubukan ko siyang dalawin ng isang araw kaso hindi nila ako pinayagan. Galit na galit pa rin sa akin sina, Mrs. Harper. Please, Marco. Umiling si Marco. Balita na lang kita sa kalagayan niya. Intindihin mo na lang ang mami niya. Marahan akong tumango. Naiintindihan ko. Araw-araw nagpupunta ako sa simbahan upang magdasal para sa buhay ni Ethan. After 2 weeks, dininig ng Diyos ang aking dasal. Ligtas na raw sa kapahamakan si Ethan. Pwede ko ba siyang dalawin? Umaasa kong tanong kay Marco. Nilabas na siya sa ospital. Papunta na sila sa airport ngayon. Airport? Bakit? Gulantang kong tanong. Nagpa siya mga parents niya na sa abroad siya magpagaling ng husto. Bakit hindi mo sinabi agad sa akin? Sana para sa... Wala naman na kayo, di ba? Nakataas ang isang kilay niyang tanong. Bahagyating umangat ang magkabilang gilid ng kanyang labi. Gusto ko lang namang magpaalam. Humingi ng tawad sa kanya dahil napahamak siya dahil sa akin. Ang mahalaga, magaling na siya. Hayaan mo na lang siya. You both need to move on and move forward. Tinapik niya ang balikat.
Alam mo, duda na talaga ako dyan sa mga kinikilos mo. Sabi ni Betty habang patuloy sa paglantak sa fries na bagong luto sa kanyang harapan. Ibinaba ko naman saglit ang tablet na hawak ko at nakisali na rin sa kaibigan ko sa pagkain. Uminom ako ng juice pagkatapos at muling kinuha ang tablet. Inabot ko ito sa kanya. Hindi nga siya active sa social media, sabi ni Betty. Baka nakahide sa akin ang mga new post niya. Nakanguso kong sambit. Bumunghalit naman siya sa tawa si Betty. Alam mo, kung hindi ko lang naiisip na isa ka sa pinakamayaman sa buong Pilipinas at buong mundo, nabato ko na talaga kitang babae ka. Hindi ko siya inintindi. Nilapit ko pa sa kanya ang tablet dahil ayaw niya itong kunin. Bakit naman niya i-hide sa yung post niya? I'm sure nakapag-move on na yun sa'yo. Tumawa siya. Oh, heto na nga. Nilag-in niya ang kanyang account saka ni-search ang pinapahanap ko. Walang bagong post at kung may bago man siyang post, hindi niya kailangang mag-hide. At kung sakaling mag-post man siya, it's none of your business anymore, di ba? Hindi ako umimik. Move on ka na, girl. 1 taon na nakalipas. Gusto ko lang namang malaman kung kumusta na lagay niya, Betty. Kung, kung may bago na siya. Kung nakapag-move on na ba siya sa'yo. Pagdudugtong niya sa sinasabi ko. Hindi. Kung galit ba siya sa akin dahil sa nangyari. Mahina akong sambit at napaiwas ng tingin. Bakit naman siya magagalit sa'yo? Ginusto niya yon. That time, mahal ka pa niya. Kinagat ko ang aking labi at tuluyan ang natahimik dahil sa sinabi ni Betty. Tinapik niya ang aking balikat. Alam mo, mag-board na lang tayo. Pinapunta mo ako dito tapos puro na lang siyang topic natin, nakakasawa na. Time na para maglandi. Tapos ka nang magluksa, nakapag-move on ka na kay Xavier. Kailangan ko rin ng night out, no? Hindi ako nakipaghiwalay sa nobyo ko para lang iburo ko ang sarili ko. Kailangan nating magsaya. Life is short. Pagkatapos ng mga pinagdaanan natin, kailangan nating mabuhay sa araw-araw na para bang huling araw na to ng buhay natin. Tumayo na siya at nagtungo sa aking walk-in closet. Bagay sa'yo to. Sabi niya sabay pakita ng pulang glittery dress na regalo sa akin ng mga pinsan ko sa Spain. Ternuhan mo nitong sandals na to. Nilag out ko ang account ni Betty saka ako tumayo. Tama siya. Masyado na ako nagpo-focus sa nakaraan kaya nakalimutan ko na magsaya sa buhay. It's so not me anymore. 1 taon na nakalipas. Masyado nang mahaba ang pagpaparusa ko sa akin sarili dahil sa mga nangyari. Nag-reply ako sa text ni Lola bago ako lumapit sa walk-in closet ko. Nang mawala si Betty doon, tinatakasan niya mga tauhan ng pamilya ni na Xavier na humahabol sa kanya. Mabuti na lang at alis tong kaibigan ko, hindi siya napahamak. Ngayon ay nakatira siya sa isang unit dito sa babang bahagi ng building ng penthouse ko. Lumipat ako dito 5 months ago nang bumalik si na Lola sa abroad. Dinala nila ang mga bata. Sinasama din nila ako pero pinili ko magpaiwan. Hindi ako araw-araw na pumapasok sa opisina, pero araw-araw kong chinecheck ang mga negosyo namin para masigurado na maayos itong tumatakbo. Pahiram ako nito para terno tayo Okay. Sagot ko habang namimili ng accessories na susuotin ko. Pagkatapos ay naligo na kami ni Betty. Kumain muna kami saglit sa labas bago kami nagpunta ng bar. Hindi pwedeng magsusunog na nga kami ng atay ay wala pang laman ang mga bituka namin. Nasa bar si Craig at Marco pagdating namin. Dahil sila lang naman, nakijoin na kami sa kanila. Buti naman at naisipan mong lumabas ng lungga, sabi ni Marco. Kung hindi ko pa pinilit, hindi pa sasama, sabi naman ni Betty. Nag-order siya sa lumapit na waiter bago nakipagharutan kay Craig. Kumalukip ako at pumikit. Sinasabayan ko ng indak ang trance music na nagpapabaliw sa mga tao na nasa dance floor ngayon. Ano palang balita sa kaibigan niyo? Napatingin ako kay Betty na bigla na lang nagtanong tungkol kay Ethan. Nakangisi itong nakatingin sa akin. Napatikhim naman ako at umayos ng upo. Tumawa naman si Marco sabay ko to sa akin at kinairap ko. Gumanti rin ako sa kanya. Sabi na nga nalala niyo lang kami kasi may kailangan kayo sa amin. Sabi ni Marco habang nagdududang nakatingin sa akin. Anong may kailangan? Nandito nga kami para mag-party. Pagdadahilan ko naman, baliw talaga tong si Betty. Dinay pa. Natatawa namang sambit ni Craig. Tinungga niya ang alak na nasa baso saka muling tinuon ng atensyon sa akin. May girlfriend na yon, sabi niya. Ani Betty. Oo, meron na. Hindi ko lang sinasabi sa'yo dahil ayaw ko masaktan ka.
Sabi naman ni Marco. Pakiramdam ko pinagkakaisahan ako ng dalawang ito. Anong masasaktan? Masaya ako para sa kanya. Finally, nakapag-move on din siya sa akin. Nakangiti kong sambit. Talaga lang ha? Mapagduda akong tinignan ng magkakaibigan. Oo nga, at saka curious lang din naman ako sa kanya. Iniisip ko kasi na baka galit siya sa akin dahil napahamak siya. Alam mo na, si Mrs. Harper, galit na galit din sa akin. Naalala ko pa mga sinabi ng ginang sa akin noong nasa hospital. Sa tuwing naiisip ko yon, labis akong nasasaktan. Pati ang itsura ni Ethan noon habang nag-aagaw buhay siya. Iyon ang huling alaala ko sa kanya. Lagi akong binabangungot. Kaya nagpa-therapy na din ako para matulungan ako sa pag-cope up sa lahat ng trauma at unwanted feelings ko. Walang may alam nito. Wala akong pinagsabihan kahit sina Lola. Ayoko mag-aalala sila sa akin. At ayaw ko rin kaawaan ako ng aking mga kaibigan. Huwag mo nang isipin na nakaraan, he's happy now. Kaya dapat maging masaya ka na rin. Sabi sa akin ni Craig. Inabot niya sa akin ang isang baso ng tequila na agad ko namang tinanggap. Nag-toast kaming apat saka sabay na tinungga ito. Nang makailang shot kami, nagsayaw kaming apat. Nagkaharutan sa dance floor hanggang sa napaaway kami dahil sa mahaharot na mga babae na dikit ang dikit sa dalawa. Tinula kasi sila ni Betty. Hindi ko alam kung anong problema nitong babae na to at mukhang away yatang ipinunta dito. Sinapak siya ng babae hanggang sa tinalunan siya ni Betty. Ang isa'y sinabunutan siya kaya agad naman akong tumulong. Ang mga lalaki na kasama ay nakigulo na rin, kaya pati sina Craig at Marco ay napaaway na. Tawang-tawa kaming apat nang palayasin kami ng may-ari ng bar. Bad trip na bad trip ang dalawang lalaki dahil kahit kaibigan nilang may-ari ng bar, walang special treatment na naganap. Sa ibang bar na lang tayo, aya ko sa kanila. Ayaw ko pang umuwi dahil hindi pa ako lasing. Lumipat kami ng bar. Hindi na kami sumayaw, nag-inom na lang kami. Si Craig ay abala sa kanyang cellphone. Ilang sandali pa ay napatingin siya sa amin. Nilapitan niya si Marcos sa kabinulungan. Ano yun? Tanong ni Betty. Nakipagsiksikan na sa dalawa. Curious kung anong pinagbubulungan ng mga ito. Ipinakita ni Craig ang screen ng kanyang cellphone sa kanya. Ano yun? Kinakabahan kong tanong. Pakiramdam ko may ayaw silang sabihin sa akin. Tungkol ba kay Ethan to? Nakatag si Ethan. Sabi ni Betty. Inagaw niya ang cellphone ni Craig saka ipinakita sa akin. May kaakbay si Ethan na isang magandang babae. I recognized her. Isa itong modelo at kilala ito sa pagtulong niya sa ibang mga non-government organization. Mukhang nakapag-move on na nga, sabi nila. Pinilit ko namang ngumiti. Well, good for him. Sabi ko naman. Mas mayaman ka naman sa kanya, girl. Mas madami ka ring organization na natulungan. Sabi ni Betty. Hindi ko alam kung naawa ba siya sa akin dahil sa mga sinasabi niya pero naasar lang ako. Nag-sleep over sa penthouse ko sina Marco at Craig.